Good evening, everyone. Thank you for this evening that we can again continue our devotional karong gabi. And we so very thankful for the privilege that we have. Hatag sa Ginoo di kanato nga makapadayon ta sa buhaton niya. So karong gabi matuon na pud ta sang usa ka bersikulo sa Biblia. And hopefully by this verse ma-challenge pag kita sa pagpaduol diya sa Ginoo. Ma-pray taw sa langit nonog may gugmao nga Dios. Salamat karong gabi makapadayon kami sa pagtuon sa imong balang pulong. Salamat nga gihatag nimo kini nga opportunity diya kanamo. At the same time sa ah, dugang kinabuhi nga gihatag nimo diya sa moa Ginoo. Prepare Father sa amo mga kasing-kasing, amo mga friends sa Facebook, ikaw Ginoo magtabang mga silingan namo Ginoo nga paminaw, ikaw Ginoo mag panghikot sa ilang mga kasing-kasing Ginoo nga makasabot sila sa imbalang pulong. Kubani kami karon nga Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Okay, liwat maayong gab-igid sa tanan. Pasalamat ta sa Ginoo sang mga higayon nga ginahatag niya sa aton aron nga makapadayon sa pagtuon sa ibalaan nga pulong. Mateo 11:35 at 28 mao ni ato nga tun-an karon nga gabi. Mateo 11:28, duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Mao ni ato nga kuno, duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong pagpas-an o papahulayon ko kamo. So base sa ato nga pagtuon karon karong gabi sa balaan nga pulong sa Ginoo. Ato topic is rest for the weary. Kapahulayan sa mga kakapoy, mga tawo nga nakabati sang kakapoy sa ilang pag-alagad diya sa Ginoo, sa ilang padayon nga pagkinabuhi diya sa Ginoo. So ingon sa balaang kasulatan ang Ginoo gyud nagpromise diya kanato pagka 11 ingon niya, He promises that His yoke is easy and His load is light. Burden, ang burden sa Ginoo is sayon ra kuno nato nga dadon uban diya sa Ginoo. That is why karong gabi kabayon ta nga ang pulong sa Ginoo maka hagit diya kanato sa pagpaduol sa Ginoo sa tanang matang sa ato nga pagkinabuhi diya sa dinhi sa kalibutan. So ato tun-an mga pipila sang mga kamatuoran karong gabi nga ato apply sa ato nga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi diya sa Ginoo. Weariness and burden. Ato lang tahon kung unsa ang mga makuha nato nga mga lesson. Weariness and burden. Ang verse is acknowledges the universal experience of being weary and burdened, both physically and emotionally. And tananta manakuan na bati gina nato na experience nato ang kakapoy sa ato mga lawas, and emotionally kapoy ta sometimes dili na ta makapadayon maka-focus diya gyud sa pag-alagad nato sa Ginoo because of burden nato physically. Sometimes physically luya ta sa ato nga adlaw ato nga lawas. Maybe natay mga kakapoy, mga kaluya sa atong lawas, may mga sakit. But natay invitation, Jesus invitation, invitation Jesus Christ. Jesus extends a direct invitation to those
who are struggling to come to Him for help. Mao ni ang kuano challenge ni Kristo Jesus, come unto me. Ingon niya, paduol kamo kanako. Kamo nga mga nag-struggle, mga na bugatan sa inyong mga problema, kay papahulayon ko kamo. Good evening dia. Sir Joseph Dagunan, salamat sa imong pakiguban. So for so long wala na ta nagkita gud in personal. Pero salamat kayo gyud nga bisan sa online makakita ay kita. So ari sa atong devotion is si Jesus Christ nag-invite diya kanato kung kung naata sa mga problema, kung ara ta sa mga problema, may ara ta nga palapitan. May paduluan ta which is si Jesus Christ. Nag-promise siya diya sa ato, ingon niya, promise to rest. Si Jesus is assuring that if they come to Him, He will give them rest for their souls. Hatagan niya kapaulayan or dugang nga explanation makita nato na siya karon. Sa ari, ang usa pa gini niya is yoke and light burden. Ato ni usa-usahon, Jesus further emphasizes that his yoke, ang yoke nga ginagamit diya, yogo mo na di sa kuano, sa Ilonggo is guta. Ang yoke nga ginagamit diya is it signifies ang teaching sang pagkinabuhi ni Kristo Jesus, pagkinabuhi diya sa kang Kristo Jesus. Mga teaching ni Jesus Christ kag ang iyang guidance pagtabang ni Jesus Christ. Maunang yoke, dili kuno bugat alang diya kanato. And his AC and his burden, ang burden nga sulti din ginambal sa balaang kasulatan, it signifies sang responsibility. Ang Ginoo naghatag diya kanato responsibility to be execute dinhi sa kalibutan sa nagapadayon ta. So dili siya lisod, dili siya budlay ang mga responsibilidad nga ginahatag sa Ginoo diya kanato. That is why ingon niya dinhi praying and liberating experience. Atong mga experience dili siya budlay, dili siya lisod kaayo ang mga responsibility ang ginahatag sa Ginoo sa aton. Kay naaman siya nga naaman siya nga nagabulig da sa atoa. So mao ning karong gabi challenge ni diya kanato sa pagpaduol diya sa Dios, pagpalapit sa Dios. Good evening diya sa kay Sir Rogin Maliok. Salamat sa padayon nga pag-support sa atong devotion every night. Sa ari, ang burden nga ginasulti sa balaang kasulatan is refers to those who are laboring and heavy laden, meaning they are struggling with the weight of life's challenges, whether physical, emotional, and spiritual. Ang burden di ay nga nga ginasulti sa balaang kasulatan, nga ginasiling sa balaan nga kasulatan is mauna ang nag-struggle ta sa mga challenges sa aton nga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi diri sa kalibutan. That is whether physical na to nga pag kinabuhi sa Dios. Sometimes we are physically weak, may mga kakapoy ta sa ato nga mga lawas tungod sa trabaho. Sometimes mga sakit nga nagaabot diya sa ato but kana nga burden is ang Ginoo naga-invite kanato sa pagpaduol gihapon diya kaniya. Physical burden na challenges and maybe emotional breakdown or daghan ta problema emotional, mga problema sa family, problema sa environment, problema sa ato mga
friends, problema sa tanan nga naa ma-meet nato sa adlaw-adlaw. That is why ang Ginoo naghatag sa ato sang kuan no, sang invitation, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." So that is the burden, emotional, physical, and spiritual. This is kuan no, ang spiritual nato nga problema is dili ta makaalagad kaayo sa Ginoo tungod physically maybe weak ta, emotionally discouraged ta. So that is why ang Ginoo gusto niya nga magpaduol ta diya kanaya. So the burden, the invitation. Jesus extends a gracious invitation. Ang word nga gigamit niya is gracious invitation. Come unto me, come to me. Seeking Him for guidance, forgiveness, and rest. Sa ato pang mo paduol ta diya sa Ginoo, pangitaon nato ng Ginoo, kag mangayo sang paggiya sa Ginoo diya sa aton. Pag direct sa aton adlaw-adlaw nga pag kinabuhi dinhi sa kalibutan, and maybe sometimes we feel makasala ta tubangan sa Ginoo, mangayo ta sang forgiveness sa Ginoo, kapasayloan sang Ginoo kay naga-invite siya diya kanato. That is Jesus gracious invitation, "Come to me." And then ari pa gyud ingon sa balaang kasulatan dinhi nasay promise. Kung nagpaduol ka diya kaniya, na kay burden, paduol ka sa Ginoo, nasay promise diya kanimo. Ingon niya dinhi is Jesus promises to give you rest. Ang rest nga ginasulti dinhi, ginahambal dinhi nga kapahuayan is this rest is not merely a temporary break, but a profound sense of peace and tranquility that comes from entrusting one's life to Him. So kanang peace nga ginhatag diya agi promisa sa Ginoo diya kanato. Kung mosalig ta diya kaniya, tagan niya ta sang kapahulayan. Kapahulayan in the sense nga i-comfort ka sa Ginoo. Kay ang Ginoo maong nagkontrol sa tibuok kalibutan, nagkontrol sa tanan. So hatagan kanya sang kapahulayan sa mga kakapoy nimo or sa imong sa imong physical nga pagkinabuhi, sa imong mga challenges nga ginaatubang adlaw-adlaw. So mo nang promise sa Ginoo, hatagan kanya kapahulayan kung mosalig ka diya kaniya. Entrusting one's life to Him. Kung itugyan nimo sa Ginoo, imo kinabuhi, hatagan kanya sang comfort. Ang uban nga ginagamit naton nga word sang rest is comfort. Dasigon ka sa Ginoo, i-challenge ka sa Ginoo sa pag adlaw-adlaw nimo nga pagkinabuhi. That is why aring usang gigamit niya dinhi is rest for the weary. Jesus invites anyone who is laboring and burdened to come to Him, promising to give them rest. This is a call to acknowledge our struggles and seek relief from the weight of our lives. Paduol ta sa Ginoo gyud, mo palapit kita, mangayo kita sang tabang sa Ginoo. Kay ang Ginoo lang maong makahatag sa aton sang dugang nga kusog sa pag-atubang sa mga problema, sa mga challenges sa aton adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Sa rest for the weary, number 2 is the easy yoke and light burden. So ari ang buot niya ipasabot no. This identifies his yoke, his way of life, teaching. Sayon na kuno kayo kana siya.
as Ase and his burden ingon nato ganiya ang word nga gigamit niya dinhi is burden. Uh, it signifies about responsibilities nga gihatag sa Ginoo diya sa tanang mga katawhan. Sayon, gaan ano pang mga term nga mahimo na to sa hapos lang kaayo nga buhaton nato ang mga responsibilidad nga ginhatag sang Ginoo diya sa toa. So hope and pray nga makahatag ni sang kwan no. Invitation sa Ginoo ipaduol sa iya kung nakay problema. They suggest that following him brings a sense of freedom and joy rather than oppression. Hatagan ka sa Ginoo sang joy. When we said joy, it is an kuno, inner feeling na to nga bisan nagahilak ka sa nagaluha ka, nagahibi ka, nagahilak ka, deep inside sa imo kasing-kasing and then naakagyapong kalipay kay sa sulod na siya sa imo kasing-kasing kalipay in the sense nga naa kay Ginoo nga nagatabang. So mao ni ang kuno. And then ari pa gyud ingon niya, trust and learn from him. Trust and learn from him. Mga kuani, mga invitation ni sa Ginoo diya kanato. To find rest, individuals are encouraged to take on his yoke and learn from him. This involves trusting his guidance and wisdom. Mag-ingon ta nga trust and learn from him is nag involve ka na siya sang ato pagsalig sa Dios. Kinanglan gyud nga mosalig ta sa Dios. Mosalig ta nga ang atong kinabuhi siya amao ang nagagunit ni ini. Tanan sa kalibutan ang Ginoo nagakontrol. That is why saligan nato ang iya nga kuano, ang iya balaan nga pulong, iya nga pag-guide, paggiya, pagtultol diya kanato. And ang kaalam and wisdom and allowing him to teach them the ways of the Father. Mga ginatudlo sa Ginoo allow nato nga ato nga i-apply sa ato nga mga kaugalingon. So hope and pray nga makakuan ni no, makahatag sang mga dugang nga challenge diya kanato. Number 1 naton anato is rest for the Lord, rest for the weary. And number 2, the AC yoke and burden. And then number 3, trust and learn from him. And number 4 is trust. Number 4, gentle and lowly in heart. Maunang Ginoo no. Gentle and lowly in heart. Good evening dia sa imo Ma'am Sally. Salamat sa imong kono Ma'am Rosalie. Salamat sa pagpakiguban nimo karong gabi ipod. Jesus emphasized his own gentle and lowly heart, emphasizing his servant's heart. So sa ato pa nga kung mupaduol ka diya sa Ginoo, magpaduol ka kay Jesus Christ. Iya gid kadayon nga amumahon man ang term nato nga ginagamit sa Ilonggo. So sa ato pa nga buligan kadayon sang Ginoo kung magpalapit ka diya sa iya. Kay gentle and lowly heart ang Ginoo. So that is why makita nato nga importante kayo kali magpalapit ta sa Dios. Magpalapit ta kay Jesus Christ, and I believe each one of us na atay mga burden nga ginapasan adlaw-adlaw, na atay mga challenges nga ma-meet adlaw-adlaw sa aton nga pagkinabuhi. So invitation sa Ginoo, come unto me. Which qualifies him to bear our burdens. Ang Ginoo ra gyud makahatag, qualifies diya kanato sa pagdala sang ato nga mga burdens, mga kabug-atan. This demonstrates that he understands our struggles and is able to offer
compassionate support. Mao na ang Ginoo, gentle and lowly in heart. Sa ato pa ang Ginoo nakasabot, nakaintindi sa aton nga mga kakapoy sa ato nga mga lawas. Ato mga challenges nga ginaatubang adlaw-adlaw, mga struggles nato adlaw-adlaw. Nakabalo ang Ginoo, nakaintindi, nakasabot ang Ginoo sa atoa. That is why He is able to offer compassionate support. Tabangan gid ka sa Ginoo kung magpaduol ka diya kaniya. Saliging ang Ginoo gyud makatabang diya kanimo. Come unto me ingon niya, and all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Mao nang kwan mga challenge sa Ginoo bisan pa karong gabi. Good evening diya sa kay kwan no. De Lucy Redoble sa kwan sa Davao, sa kay Ma'am Vilna Rentino de la Piña sa I think sa Occidental ka, sa Sagay ma'am. Thank you kayo sa inyo good nga pakig-upod sa aton nga devotion kada gabi. So ari application atong kwanon kay atong oras is ginalimit nako na siya. At least nga naata sa eksakto gyud nga kwan nga pagpahuway pud kung gusto nato magpahuway. Application, here's a breakdown of how to apply this verse. Number 1, recognize your own weariness and burden. So kinanglan i-recognize ang kuno nimo, imong nga ilhon unsa ang imong mga burden, mga kakapoy nimo. And then pangayuan nimo sa Ginoo sang tabang. Acknowledge the emotional, spiritual or physical exhaustion you're experiencing. Imo na siya nga i-acknowledge, lantaw nimo kung asa dapit ka nga naay kakapoy, emotional maybe, spiritual maybe, or physical, kapoy ka. Paduol sa Ginoo, dal-ana siya sa Ginoo. Iampo sa Ginoo nga tabangan ka sa Ginoo. Good evening, Ma'am Lizel. Salamat sa kuano sa support sa atong devotion every night. God bless dia sa imo pud nga pag-alagad sa Ginoo. Sa recognize your own weariness and burden. Jesus invitation, come to me. Mao na ingon ni Jesus Christ, come to me, palapit paduol kamo sa kuha. Sa palapit kamo sa akon sa Ilonggo nga term no. This doesn't mean just physically going to church, but rather turning to him in prayer. Wala ni siya ang ingon, ang gisulti diya nga come to Jesus, come unto me. Wala na siya nagisgot, wala na siya nagsiling makadto gid ka sa simbahan at kung naa kay problema. And usually, actually, Sunday, natay mga activity sa simbahan, matay mga magsimba ta sa Ginoo, maybe ang uban na mga prayer meeting, na ikatis prayer meeting, but it doesn't mean ang ingon niya din come to me. Nga ingon niya physical going to church, but rather turning to him in prayer. Sa ato pa na kay problema dada sa pagampo sa Ginoo, na kay kakapoy sa imulawas dada sa pagampo sa Ginoo, na kay mga emosyonal nga kuano, emosyonal nga problema dada sa Ginoo pinaagi sa pagampo, seeking his guidance, pangayo ka sang tabang sa Ginoo, and trusting in his promise to rest. Mao na ang kuano, ang ayan nga ato buhaton kay ang Ginoo andam gyud sa pagtabang kanato. Sa recognize your own weariness and burdens. Mao nang applications makuha nato karong gabi, come to me. Ingon Jesus Christ, come to Jesus. Lay down your burdens. And then lay down your burdens.
ihatag sa Ginoo ang imong mga kabug-atan, itugyan na sa Ginoo ang imong mga kabug-atan. Trust that Jesus is able to carry your weight. This means letting go of worry, fear, and the need to control everything. Ihatag sa Ginoo kay ang Ginoo nagpromisa nga tabangan gid ka sa Ginoo. Mao na ingon niya, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Pastor Tagubader, thank you kayo sa pagpakiguban nimo karong gabi. Good evening dia sa imo. God bless po sa imo nga ministry dia. Lay down your burdens and then eh okay, this is the last. Find rest in His love and grace. Jesus promises to give you rest, which includes spiritual peace, comfort, and a sense of being cared for. Mauning katapusan makita nato, no? Find rest in His love and grace. Ang Ginoo nagahulat diya kanato kung magpaduol ta, dili gid ka pagpasagdan sa Ginoo. Nagpromisa si Jesus diya kanato nga hatagan niya ta sang kapahuwayan. Kapahuwayan in the sense nga buligan ka sang Ginoo. Includes imo spiritual peace, hatagan ka sa Ginoo sang kapahuwayan. Comfort sa mga problema nimo, ang Ginoo nagahulat nga itugyan nimo sa Ginoo kay siya ang maga-comfort diya kanimo, magadasig diya kanimo. And a sense of being cared for. Mao nang Ginoo, andam siya sa pagtabang kanato. And that is why as far as the ministry is concerned or ang Christian life nato, paduol sa Ginoo kung naa kay mga problema, naa kay kakapoy, espirituhanon pod nga kakapoy sa pag-alagad sa Ginoo, paduol diya sa Dios. Kay dili gid ka pagpasagdan sa Dios. Mao ni ang ang promise sa Ginoo diya kanato. Jesus' invitation to those who are weary and burdened to come to Him and find rest. So salamat kayo karong gabi sa mubo nga pagtuon sa atong balaang pulong sa balaan nga pulong sa Ginoo, kabay nga maka-challenge ni kini diya kanato nga kung naatay mga problema, may mga kabug-atan ta sa aton nga kasing-kasing, may mga problema ta sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi, dala na sa Ginoo kay naa siya promisa diya kanato promisa niya diya sa aton, and I will give you rest. Mao nang promise sa Ginoo, hatagan ka sang Ginoo sang kapahulayan kung magpaduol ka diya kaniya. So ako ra gyud nga panghinaot nga makahatag ni sang dugang nga challenge diya kanato. I believe nga kadaghan na nga mga panahon nga ato natun-an kini nga balaan nga pulong sa Ginoo, nakita nato kini nga bersikulo, but I believe nga every time nga magtuon ta sa balaan nga pulong sa Ginoo, may mga lesson gid ta nga makuha nga ma-apply nato sa aton nga pagkinabuhi adlaw-adlaw. So maayong gabi gyud sa tanan. Salamat sa inyo nga pag-support. Nga-pray ta. Dalaygon ka langit nga Dios karong gabi sa mga challenge nimo sa amo nga kinabuhi. Especially Ginoo, sometimes we are uh, weary Ginoo, kapoy kami sa amo physical nga pagkinabuhi. Spiritual na mo nga pagkinabuhi, luya kami Ginoo sa among pag-alagad kanimo, ngani nagahangyo kami ikaw gyud magtabang. Salamat sa mga co-workers nga padayon sa pag-support niining devotion every night. Mga friends namo Ginoo nga hatag sang ilang sang ilang gamayng panahon
nagastos ang ilang load Ginoo for the sake nga makatabang Ginoo sa pag-support niini nga devotion, evening devotion. I-bless Ginoo sila, ang mga classmates Ginoo, for so long dili na kami nag-meet Ginoo personal, but for this activity, devotions, ma imamat namo Ginoo sila, makita namo Ginoo, maka-communicate kami, pinaagi sa imbala ang pulong, i-bless pud sila sa ilang mga trabaho Ginoo. Proteksyonin kami Ginoo karong gabi sa amo nga pagpahuway. Kang Kristo Jesus nga manluluwa sa amo gitugyan ug gisalig ang tanan. Amen. Kay mayo gyud nga gabi sa tanan. Pastor JC Iliaga, good evening dia sa imo. Salamat sa pag upod man nimo karon nga gabi. Hopefully nga uh, i-bless po ka sa Ginoo sa inyo imo pod nga ministry dia sa Asok. So, thank you kayo, God. Hoy.